Magandang araw mga kakambing. Pakita ko lang po sa inyo yung resulta ng ating pag-deworm tong ating mga memi ng tatay na deworm po natin. Nang na-deworm po natin sila one day ago po, kahapon po, grabe po ang resulta ng albendazole sa kanila. Dahil po na-reach po natin yung pinaka-minimum na kailangan ng kanilang katawan. Dahil ito sila ay mataba na rin, pero hindi po ako convinced na wala silang worm. Kaya nag-deworm po tayo mga kameme. Pasintabi na lang po dyan ha, sa mga kumakain, kasi baka kumakain kayo. May mga video po tayong i-share sa inyo na medyo masilan po. Baka hindi maging maganda yung effect sa inyo. Kaya nga po, pasintabi na po talaga. Yan po, this video contains the unpleasant view po. Kaya pasintabi po talaga. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Gusto po natin ma-share sa inyo yung effect nito. Kasi nga po, kakarating na natin dito sa goat house natin ngayong umaga. Ito na po yung mga ebidensya. Ebidensya po ito ha. Hello. Your eyes po. Hindi naman po siya ganun, pero pero gusto ko na ipakita sa inyo yung yung resulta ng albendazole. Ang resulta po ito, yan po. Isang sandabakmak na mga po, hindi ko anong klaseng worms ito. Tapeworms ba yan or ano bang worms yan? Mayroon po tayong mahaba dito, parang palagay ko tapeworm na galing po sa ating kambing. Salamat na lang, naagapan sila yun po. Ito yung isa sa pinakamahaba, o yan. Parang tapeworm po yata siya. Diba kung kita nyo yung puti na yan. Sandali, ayan po siya. Yan, mula dito sa taas hanggang sa ilalim. Yan po. Mga puti-puti na po yan ay mga worms po yan na nandito na naka-integrate na sa dumi ng ating kambing. Pinapakita ko sa inyo, ganyan po kabagsik yung ating pampurga na ginamit natin nung isang araw para po magiging magiging masigla talaga ang ating mga kambing. So yun, nag-share tayo the importance po talaga ng pagdi-deworm sa ating kambing, lalong-lalo na po ngayong season ng tag-ulan at saka panay po kain nila sa mga area na palaging pinabalik-balikan. Napakaganda po na mayroon tayong deworming program sa ating mga kambing. Kahit na kita naman natin maganda yung katawan, maganda yung mga katawan nila. Hindi pa sila nakalabas para kumain. Hindi po sila ganun ka payat something pero talagang meron. So ito dire-diretso ng paglaki nila nito pagkatapos po silang ma-deworm mga kameme. Gagawin natin, ilalabas na po natin sila para po makakain na po sila, kasi itong dalawa na lang natira dito sa loob ng ating goat house. Sandali. Itong dalawa po ay winawalay natin sa kanilang nanay. Yung kanilang nanay doon ay sa kabilang house na yan. Ang problema kasi dito, yung nanay nila masyado ng payat dahil sa kahit ganyan na po sila kalaki, 4 months, more than 4 months, 5 months na nga po sila, dede pa rin ng dede at pinapayagan pa rin ng nanay nilang ipalidein. Sabi ko, hindi mababalikan yung katawan ng nanay nila pag ganito, kahit na nag-deworm po tayo sa kanilang nanay. So ginagawa po natin ngayon ay 3 araw na po sila dito sila hinahouse. At least po mag-abot po ng mga 5 days to 6 days na hindi na po sila nakakadidi sa kanilang nanay, ay malamang na hindi na rin sila papayagan ng nanay nila pagdating ng mga araw na yun. So yun po, yung gagawin natin ay i-unlock na natin yan dito. Napakasimple lang po nito, pero nilalagyan natin ng tali dito sa ilalim para po hindi sila mapasok ng ibang kambing natin.
Yan po. Para po na makapagkain na sila ng damo sa labas. Kasi maganda na yung panahon ngayon. Ayan na po sila. Maganda na po talaga panahon ngayon. So yun mga kameme, alam ko babalikin doon sa gabi. Oy, wag ikaw talaga. Yan, kasi tinatawag ng nanay nila. Pero maya konti, pag pinalabasin dyan, sasama na rin sila yan sa mga kambing natin na ando na nakapastol na doon sa taas. Yun po. So from now, expected po natin na lulusog na sila ng masyado dyan at gaganda talaga yung appetite nila kasi nga po, yun po, nakuha na yung mga maraming worm sa kanilang katawan talaga. So time na talaga nilang gaganda na yung kanilang katawan mga kakambing. Dugtungan na lang natin ito mamaya ng mga videos natin sa mga kambing natin na andun na sa itaas. If you have time mga langga. So ayan po, umuwi na po sila dahil sobrang busog na nila. So pag-uusapan po natin, sabi ko nga importance of deworming, what time is the best ba mag-deworm nitong ating mga kambing, mga farm. Best is in the morning na wala pa po silang nakain po, empty pa yung stomach nila. Yun po ang best time na mag-deworm po tayo ng ating kambing. Na lagay na po natin yung ratio 1 ml per 10 kg body weight lang naman po yung ratio sa albendazole. Yun po yung current na turo po sa amin at yun yung nakita natin na very effective po mga kakambing. So yun, very important po talaga mag-deworm kasi nga po sayang naman po yung mga kinakain ng ating kambing na mapapunta lang sa parasite ng kanilang katawan. Imbis na magpapataba pa ng kanilang katawan, doon lang, sayang lang po talaga ng mga pinagtustusan nating pagod para sa kanila. Itong ating mga kambing to po ay malapit na silang maging dumalaga po. Kaya dapat before po sila mag-hit, after some time from now, pwede na po sila mag-hit 1 month or 2 months from now, dapat na deworm po talaga sila para po healthy po sila at ready po yung kanilang katawan. Saka sakaling pong mag-umpisa na po silang maglandi mga kameme. Kahit po nabusog na po sila kasi nga maaga pa silang umuwi, nagkakita tayo ng kumpay dyan sa kanila. Baka po gusto nilang more na pagkain. Mayroon po silang pakunti-kunting kumpay dyan. Yan po yung lately na mga kumpay hindi nila kinain. Naglinis lang po tayo dito sa sahig. Kinuha yung mga dumi nila. Hindi lang natin yung kinuha para gawing beddings nila sa kasakaling masyadong malamig yung panahon. Yun yung ginawa natin. Ito, ang galing nakikiniga. Ito yung ating magiging dumalaga na, malapit na si Dalin at saka si Madeline. Maganda na yung talaga yung katawan, mahaba. Hindi ganun ka masyadong impressive pero ito po sila kasi ay native na mga kambing. Yan po. Preparation na rin po talaga. Especially the coming rainy season, yung pagdi-deworm. Kasi po dyan talaga maraming makukuhang parasite. Ay, lakas ng boses. Parasite sa palibot pag palagi pong basa yung paligid. Yun po. So, very important po talaga maagapan po. Kasi pag hindi po sila na-deworm early, magsitayuan yung mga balahibo niyan at saka papayat yan. Hanggang sa pag masyado ng payat at hindi na kaya ng katawan, pwedeng tamaan niya ng iba't ibang pangsakit po. Magtatae yan. Pasukin ng ibang mikrobyo. Lalo na po, pag pneumonia pa yan, nako, yun. Sayang. Kaya dapat, isa yan talaga sa mga ginagamit natin sa ating pag-aalaga ng kambing ng pagdi-deworm. Experience po ng iba natin mga kasamahan sa pagdi-deworm na hindi po sa pagdi-deworm. Sorry po sa pagkakambing na hindi po nagdi-deworm. Then palagi yung nila, yung problema nila, marami silang kambing na namamatay dahil daw sa sobrang payat, ganito, ganyan. Kaso nga, paano nga po kasi talagang kulang nga po talaga sa pagdi-deworm kasi nga payat na payat yung mga kambing kaya dahil maraming parasite yung katawan. Yun po yung hindi magandang istorya doon. So, wag natin masyadong pahabain natin video. Maraming salamat po. Ngayon po, nag-storytelling tayo ng mga importansya sa pagdi-deworm ng ating mga kambing.
Until here, once again, Agritechnics TV po. Bye-bye na. Maraming salamat. God bless you all. And mabuhay po tayong magsasakang Pilipino. Nagpapakain ng ating bansang Pilipinas. God bless you once again. Babush. Bye-bye. Bye-bye.